Welcome back sa ating YouTube channel, Nate Vlog TV. Ngayon ay maglilinis tayo ng Asus Top Gaming Laptop A15. Ito yung model niya. Ang brand po niyan ay Asus. Ito po yung kanyang box. Pinakita ko lang sa inyo. Pati yung model. Yan. Top Gaming. Ito yung laptop. Ngayon, bago nyo buksan yan, bilangin nyo muna yung mga screw. At gagamit kayo ng precision screwdriver na Phillips head. Ganyan po yan, kalaki. Okay? Tapos, pag kailangan nyo buksan, aangatin nyo po yan. Wala po kayong pwedeng gamitin dito na metal plate para angatin yung gilid. Kailangan ang gamitin nyo ay plastic plate. Isang technique para magamit nyo yan o para mabuksan nyo, mahiklat nyo, gagamit kayo ng plastic na spoon, kagaya nito. O kaya meron kayong tool pambuklat nito, pwede yun. So, nabuklat na natin, natanggal ko na yung mga screws. Ito na siya, tantananan. So, lilinisin natin, bago natin yan linisin, tatanggalin natin yung battery connector doon sa motherboard. Kasi yan, delikado po yan pag yan ay binaklas nyo ng may power at nilinis nyo, pwede yang masira. So, ito yung battery, yung positive negative niyan, tatanggalin nyo lang dito sa kanyang terminal. Teka lang. Okay, natanggal na natin yung battery connector. Hihiklatin nyo lang yan. Medyo masikip. Naganap ako ng tool. Ito lang pala, yung plastic. Huwag yung gagamitan ng metal. Baka mag-contact yung ano nun yung mga terminal dyan. Delikado. Plastic lang. So, pwede natin tanggalin yung battery nito. Yan. Tanggalin yung screw. Hindi ko napapakita yung mukha ko kasi nakahubad ako ngayon eh. Baka ma-discover yung katawan natin. Sinong malaki dyan? Walang malaki dyan dito, no? Utong. Bastos yun. Utong Rangers. Yan. Tapusin natin. Tanggal natin yung battery. Tapos sa labas ko na lang ito papagpagin, guys. Kasi baka maalikabok masyado, no? Kitang-kita nyo yung kanyang alikabok. Ayun, no? Ang dumi. Dalawa po yan. Pag mga gaming laptop, dalawa yung kanyang cooling fans. So, tara. Baklasin muna natin yung yung kanyang cooling fans. Kasi hindi po yan makakalas basta-basta. Medyo complicated po ito. I-post na lang po natin para hindi mahaba yung video. So, nabaklas na natin yung dalawang fan. Tandaan natin kung nasaan yung left and right. Hold them apart. So, clean and bright. Pero to ay hindi bright. Dirty yung kanyang fan. So, kaya gawin natin ay lilinisin muna natin to sa labas kasi maalikabok po ito. Gagamit lang po kayo ng ng air compressor, pwedeng brush, pwedeng vacuum. Pero wag yung paiikutin tong fan masyado kasi baka mapuwersa yan o masira. Dahan-dahan lang po. Okay? Okay, nalinis na natin na blow job na natin yung laptop. Joke lang yun na-blow natin. Brush lang saka hinipa natin. Wala kasi tayong blower, air blower. May blower kayo, vacuum cleaner na reverse, po pwede na yan, mas maganda. Pero iba vacuum yan, masisira yan. Tapos punasan na lang natin ng towel tissue towel, yung mga heat pipe nya. Tanggal natin baka may debris. So ibalik na natin tong fan nya. So wala na yung kanyang mga dumi sa loob. Malinis na.
So pag yan na sobrang dumi, bumabagal po yung takbo ng laptop. So nadidegrade yung kanyang performance. Kabit na natin yung fan. So kinabit na rin natin yung kanyang power connector. Hindi na natin ito pinalitan ng thermal pads saka thermal paste kasi wala pa naman tong 3 years tong laptop na to. Saka nung chinek ko, yung pinaka thermal pads nito malambot pa. Pero pag yung matigas, para siyang para siyang pinturang tumigas. Yun yung sign para magpalit na kayo ng bagong thermal pads at saka thermal paste sa processor. Baka late ko na rin to ma-upload tong video na to kasi marami tayong ginagawa eh. So komplikado lang naman dito yung pag hindi nyo alam yung basic knowledge dito pag magbaklas, nood lang kayo ng mga video tutorial sa YouTube. Bali itong laptop na to o gaming laptop na to ay kay Kuya Adler. Sa mga hindi pa nakakapanood ng aking vlog about dito sa ating laptop, panoorin nyo na lang po sa ating yung mga previous vlogs natin. Pasensya na po at medyo maingay dito kasi may video kayo sa labas. May nagkakasayahan. So mga nagtatanong magkano yung thermal pads? Wala po tayong specific na dyan na presyo. It depends kung anong brand po yun. So nailagay na po natin yung mga screw o screws. Bali dito, kita nyo ba? Dito sa kanya left fan, meron siyang dalawang screws. Isa at saka pangalawa. Aangat nyo lang tong heat pipe pag tatanggalin nyo. Tapos tatanggalin nyo yung kanyang power connector. Saka etong flexible cable para sa kanyang video. I think video yata to o audio, not sure. Tapos meron siyang isang video cable dito, ito yun. Sensitive po yan, kaya ingat po kayo magbabaklas yan. Huwag yung ganong babaloktutin. Tapos dito naman meron siyang tatlo na screws. Medyo mabagal yung camera natin, hindi ko alam kung bakit. So 1, tapos 2, tapos 3. Tatlo po siya. Ito yung battery pack niya. Yung kanyang part number na dito. Yan o. Tanggalin nyo lang yung sticker na yan, makikita nyo yung pinaka part number niya. Pag o-order kayo sa Lazada, Shopee, alam ko sa TikTok meron din to. So, depende yan kung branded o generic ang bibigay nyo. Wala akong idea kung magkano to. Pero sabi nila mga nasa 6,000 na higit. So, depende yan sa model ng laptop. Kung gaming yan, mas mahal yan. Ito yung kanyang specification. 4,110 mAh, 13.05 volts DC. Install ko na po yung screws sa kanyang battery pack. So dalawa yung screw, isa rito at saka I think ito.
Tapos double check nyo na lang kung may mga hindi nakakonect. Kagaya nito. Dapat po ay nakakonect na po ito, yung flex cable niya. Tapos yung power source ng kanyang fan, nakakonect na. Pati yung kabilang power source. Ang pinakahuli, sa kanyo na i-connect yung kanyang battery dun sa laptop. Hindi naman kayo magkakamali niyan. Pag nagkamali ka, yari kayo. So, wag nyo muna siyang sarado. Taktakin nyo muna, baka may debris. Buksan muna natin kung gagana yung laptop. Yun ang pinakamahalaga. Malas ko niyan pag di gumana. Nag-power naman. Pero wala siyang display. Ayun guys, gumana na yung laptop. Sa una lang medyo mag-trigger yan ng delay kasi yung laptop meron siyang parang AI o sensor na matitrigger niya yon na binago niyo yung kanyang hardware, meron kayong binaklas sa kanya. Normal po yun, pero okay matakot. Ang masama dyan, matakot kayo pag umamoy yung laptop nyo, may amoy sunog. Yun ang katapusan nyo na. Power on na natin. Yun, nag-open na siya. Tanggalin ko lang itong fabric sa ilalim. Sa pin. Choose an operating system. Ang pinagagawa dito ni Adler. Siya na kasi kumakalikot ng software nito eh. Tapos yung pin niya, ano ba yung pin niya? 83. Ayun, okay na po. Check natin yung keyboard. Ano ba yung OS niya? Gumagawa siya ng program. Okay guys, dito na lang po tayo magtatapos. Okay na po itong laptop ni Kuya Adler. Working na po. Pa-like na lang po yung ating video, pa-subscribe na lang po at pa-share na lang din po. Ingat po kayo palagi and God bless. Bye-bye!